For today's video, ako ay ako ay hindi pa nakatutulog. Ako ay nanghimuta pa. Pero wala na may muta, no? Hindi kasi natarong yung yung cream, night cream, charis. Bukas kasi guys, mamayang 5 AM yung amo ko manglupad sila, pero sila lang mag-asawa. So kami lang dito. Tsaka yung kapatid, tsaka yung mga bata alaga ko. Yun lang. Kana abang ubano kana yung lain kay kung makuha nila na Indiana, Sri Lanka. Grabe yan sila pag yung mga kasama tulog pa, lagi yang magtawag sa mga asawa. Tapos wala yung mga batasan ba, lalo na Sri Lanka, wala India, wala na sila yung mga batasan. Pag mga babae pag ang mga amo tulog pa, kasi pa nag-ana sa cellphone habang may ginagawa, ganyan, maingay. Yun sa kukwait, no? Masarap pa sana ikatulog, pero pinatay na yung aircon. Wala na sila mga pamatasan. Ganyan mga lahi. Tapos, lalo na sa Sri Lanka, no? Legit nila pa ng ilang alaga. Lalo na pag nagkaedad, muna kasagaran ang ilang sweldo, step 1 na ay free na isa ka bulan nga dili ihatag sa ilaha. Kaya nga hayahay. Pag ganitong trabaho imuha tanan, dili na nila kaya. Na ako magpaligo ako sa alaga ako. Katong gamay pa ako alaga, magpakaon. Kung bisan man karon ako'y maklase ako maginahungitan. Pero tama na lang ko December. Nanghungitan siya para madali nga dili ko makahuga ang uniform. Sa uban ka dili gyud na mo tagad sa alaga, bisan dako na ako kay mo tamang jud sa akong alaga, bisan dako na. Sabi ako maingon na man nagkaon siya man na kay mga man jud nagpagkaon og gutomon. Naglutugan niya ko kanon nangayo in siyang magluto sila ng rice, di nagluto ko ka rice, so white rice ito kaon na akong alaga. Nauntay yung pangutanon. Dili kay ang imo siguro sa cellphone. Ganyan ang mga Indiana or Sri Lanka, grabe. Bisag na ay asawa, masig tawag. Unsa man tawag siguro na ni hidlaw, masig tawag. Lain ang mga ganyang lahi iba. Manang kasagaran talaga Pilipina talaga ang kinukuha, pero ngayon ang Pilipina kasi sobrang mahal na. Paano din kasi sila hindi tumutupad sa kontrata. Kaya ewan. Hindi talaga sila tumutupad sa kontrata. Lalo na pag Ramadan, nako, makaluluoy ang mga first timer pag sa Saudi. Sa Kuwait kasi wala ng first timer, mga ex-abroad. Tsaka kadalasan may mga di-off na sa Kuwait. Dito kasi hindi sila tumutupad sa batas. Yung iba tumutupad sa kontrata, pero yung iba hindi. Ayaw nila. Mas naka-free pa nga sila naka-free pa nga sila. Mas lugi ka ngang nagtatrabaho ka kasi may panahon na hihiraman ka ng pera. Amo ko nanghiram yan dati, nakahiram ka 500, 600, nakahiram yan dati. Hindi ngayon nakabili ng uniform, nakabili siya ng uniform 2 piraso, hindi ko sinuot. Iwan ko yan mga uniform ko ngayon, binili ko yan kayong iba binigyan ng mga kaibigan ko sa Kuwait. Hindi ko yan iiwan dahil pira ko ang binili niyan, sweldo ko ang binili dyan. Tsaka yung ibang uniform ko yan doon sa naging amo ko, pinadala lahat. Yung naging amo ko doon sa Kuwait, yung mga binili nila pinadala. Tapos kung hindi lang yung babaeng buntis sama ng ugali, siguro nandun pa ako sa kanila, siguro yung wallet kong 3 punong-puno ng mga barya-barya kasi lagi akong binibigyan ng pera doon sa mama ng babae, yung lola ng alaga ako. Binibigyan ako ng pera doon pag pumunta ako doon, tapos maglinis-linis ako kasi wala silang katulong. Maglinis ako, bibigyan ako ng pera, ilagay niya sa akong bulsa, sa akong uniform.
mayroong ganyan na na may kusa na sila na pagbigay. Tapos pag may din sila, magpalinis, kahit nandyan na ako, magpalinis siya, bigyan din niya ng bigas, saka ulam, pagkain, ganyan sila. Kaya sabi niya marami daw hindi nakakain, bakit daw hindi bigyan. Binigyan ako. Tapos pinsan niya doon sa kabila din, binigyan din ako ng dinar. Tapos yung kapatid ni Mama Kidir ba yun? Pinsan ni Mama Kidir, nagbigay din sa akin. Kaya hindi lahat ng Kuwaiti sira ulo. Mayroon talagang Kuwaiting mapagbigay, kasi yung amo ko sa Kuwait, may business yan sila. Yung tumutulong nga ako minsan ikarga sa sasakyan yung makina ng ice cream. Yun yung plano ko, magkano kaya yung makina ng ice cream, kasi yun sana ang plano ko sa Pilipinas kasi sila ng business nila, at saka yung mga libro, mga notebook, yun ang business nila, i-online nila, at saka yung electric pan na ganyan, iganyan mo dyan, ipindutin mo lang, electric pan na maliit, tapos mag-chat lang yan, tapos pupunta, marami silang stock sa bahay. Binibigyan kaya ako. Tapos yung Ramadan, sabi, Eid pala. Binilhan ako ng damit. Sabi nga nun, doon sa Kuwait, bibilhan mo yung kadama ng damit pang Eid. Kasi, umaalis, lang ako, nagsuot ng, formal. Hindi ako nag-uniform, hindi papayag na mag-uniform ako. Yung merong ganyang amo sa Kuwait na pag may party, hindi ka pwedeng magsuot ng uniform. Kailangan formal ang suot mo. Hindi ka pwedeng magsuot ng uniform. Hindi nga, pag umaalis nga ako, hindi ko nga nilalagyan tong buko, tinatalian ko lang. Pero pag sa bahay, nakalagay ito, pero sumasakit kasi yung ulo ko pag may scarf. Lalong sumasakit ang ulo ko pag may scarf nilalagay sa ulo. Kaya, marami namang mabubuti sa Kuwait. Oo. Yung iba nga mapagbigay Yung nga naging amo ko sa Kuwait. Mga kamag-anak nila, kahit nga dalawang pinsan nila, binigyan ako ng pera. Kaya sinabi ng amo ko dito, luma kong amo dito, na bakit matagal ka na ba sa kanila? Hindi, kasi nakikita kasi nila na siguro nakikita na sa mukha, mabait to. Ako naman talaga, mabait naman talaga ako pag hindi naman ako yung parang ginagago. Mabait naman talaga ako. Mabilis din ako masaktan. Kaya nga minsan umiiyak ako, tumutulo ay luha ako, pag may mga problema sa Pilipinas. May nagsabi nga, habang tumatanda gumaganda, habang tumatanda marami nang liligaw. Ay, hindi naman kailangan yan, kasi kung mahilig talaga ako sa lalaki, boyfriend dati, why not? Pero nag-isip talaga ako sa hirap ng buhay. Iniisip ko talaga yung kahirapan na dati walang-wala, kumakain, sausaw yung saging sa suka at saka asin, diba? Tapos yung talong, sausaw sa suka din, ganyan, so asin, ganyan ang buhay dati. Pero yung mga kapatid ko, hindi man nila naisip yun. Hindi nila naisip na feeling mayaman sila. Pero medyo bata pa ako, nakapunta ako ng baboy. Ngayon, maraming nanginabang. Sila mo'y nagbuhi karon, hantod na mataas, pero ibibinta-binta. Mangutang sa pasaw, tapos nung dati nabubuisid ako, kasi ako lagi nagpapadala ng pera, ibibili lang ng pasaw, tapos meron namang nag-angkin doon, hindi naman nagpapadala ng pera pangbili ng feeds. Akin yan magastos nga lang ang baboy. Padala ako ng padadati, din. Pag mag-isip ka talaga, hindi mo niisip yung kalandian, kasi yung sinisira lang talaga yung pag-aaral, sumama lang sa kachat. Ako hindi. Kung ako, hindi ko sirain for the future, hindi ko sirain yung tiwala ng isang tao nagpaaral sa akin.
magpakabait ako at sa mag-aral ako ng mabuti. Kahit mahirap, tiisin ko. Kagaya yung magtrabaho ka dito sa ibang bansa, kahit mahirap, ako tiniis ko talaga. Dati, magising ako alas 4. Kasi ilang alaga ako nag-aral. Handaan ko ng pagkain. Tapos, ilagay sa lunchbox. Kasi, yung recess nila. Oo, kakainin nila para hindi talagang gutom na gutom pag-uwi. Kasi alas 11, alas 12 yan uwi, alas 12:30 o kaya usay alauna naman yung isa. Hanggang December lang naman din ako dito sa kanila. Kaya nagpaalam na ako. Pero tatawagan ko si Ma'am Susan na tawagan dito kasi ayaw kong malagpas ng January. Kasi ang usapan talaga namin is December ako uwi. Kailangan November i-process na nila para for the end pagkatapos ng November, pagdating kasi niyan lahat processing December, isusunod ang ticket niyan. Kagaya dati nakiusap sila, pero ako hindi na madala ngayon ng makikiusap. Sabihin ko talaga hindi ko na kaya dahil ang agang magising. Tapos tawag dito, pag Ramadan talaga 2 oras lang talagang tulog ko, napakasakit. Ayaw kong mamatay ako dito sa ibang bansa kasi hindi ko tong lugar. Kasi yung iba bumigay, dito namatay. Umuwi na sa Pilipinas na malamig na bangkay na. Hindi na makausap ang pamilya, ang magulang. May mga anak pa naman yung kadalasan. Ba't ako magpakamatay dito? Tapos babagsak yung katawan mo. Kasi minsan hinang-hina talaga ako. Hinang-hina talaga ako, guys. Dahil yun sa kulang ka sa tulog. Ganon. Anong oras na umaakyat? Nakakaakyat nga ako dito yung may bisita dito. Nakaakyat ako dito alas 3 na. Pag-akyat ko, nagsampay pa ako. Anong oras pa itulog ko? Di umaga na ako natulog. Tapos naggawa pa ako ng pagkain ng alaga ko sa baba. Hindi pa ako nakalinis niyan na alas 2 na. Alas 2 na. Hindi pa ako nakalinis sa kusina. That time. Sabi ko, hindi pwede. Babagsak ako. At saka mahimatay ka dahil sa ang tulog hindi tama. Kasi kadalasan dito kaya nga bumigay yung mga ibang OFW kasi sa tulog. Yung tulog ang kinakalaban. Ang importante kasi tulog. Di baling maraming trabaho at least tama ang tulog. Hindi. Hindi. Lalo na pag may bisita. Ang hirap dito. Kaya talaga mag-adjust. Napakahirap. Kung hindi lang ako nagtiis, kasi bahay ko nga sa Pinas hindi pa tapos. Sabi ko nga na lang ako sa Pilipinas magtrabaho kasi dito kasi ang laki na ng tax, pag nagpadala sa Pilipinas ang laki ng tax. Tapos may bayad pa dito pagdating ng Pilipinas, ang laki pa ng tax. Buting sa Pilipinas na lang magtrabaho kasi wala namang tax, buo man yan cash. Free pa lahat, free pa lahat yun. Sabon, shampoo, lahat. Dito hindi. Akala niyo dito sa ibang bansa free ba kami dito lahat? Nasabi ba yan sa kontrata nga free? Hindi man yung sumunod sa batas. Hindi yan sila sumunod. Bumili ako ng sarili kong pagkain. Kung anong gusto kong kainin, bumili ako ng tuyo, sarili kong pira. Bumili ako ng kajit canton, bumili ako ng gulay, sarili ko. Bumili ako ng saging, gusto kong kainin. Yan. Hindi masasabi sa akin pa nga manghiram yung amo ko. Ganon ang mga employer ditong iba. Dapat din ang mga babae dito nagtatrabaho, kaya lang hindi. Para sa akin, hindi ko kayang upo ng upo. Saka nagpumilos pag kailangan, ganyan sila. Nabuisit na ako kanina ganyan sila. Kaya thanks for watching. Until time, guys. God bless. Bye.